matataas na Christmas tree, malalaking parol, makukulay na Christmas lights. Yan ang sumisimbolo ng Pasko sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay ang kinikilalang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Simula pa lang ng buwan ng Setyembre hanggang sa kalagitnaan ng Enero, mararamdaman mo ang diwa nito. Ito ang panahon talamak ang pagtitipon at pagdiriwang. At higit sa lahat, ang pagsasama-sama ng buong pamilya. Dahil kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga sa pamilya sa mga panahong tulad nito. Ngunit hindi rin natin maikakaila kung ano ang tunay na diwa ng Pasko para sa ilang simpleng Pilipino. Para sa akin yung Pasko at pagbibigayan, pagmamahalan. Para sa akin, paano ko magdiriwang yung Pasko? Pasko, pag sumapit ng Pasko sa akin naman sana sama-sama kami ng pamilya ko. Sana sa magandang kalagayan tayo lagi. Sana yung Pasko ngayon ay masaya. Ang ibig sabihin para sa akin ng Pasko ay pagbibigayan at ito ang araw na pinanganak ni Cristo at dapat tayo nagbibigayan sa mga kapuspalad. Dapat tayo ay binibigyan natin sila ng mga grasya na natatanggap natin. Iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa panahon ng Pasko. Kasayahan, awitan, sayawan, at iba pang makamundong gawain. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Samahan niyo po kami ating tunghayan ang buhay ng isang pamilya at kung paano nila itinatawid ang Pasko. Lahat ng magulang ay nagsisikap maghanap buhay para mabuhay. Sa isang pamilyang may mga bibig na dapat pakainin, kailangan triplihin ang diskarte upang kumita ng pera. Ngunit papaano kung ang tanging inaasahan ng buong pamilya ay nakasalalay lamang sa isang tao? Paano nakararaos ang ganitong uri ng buhay sa makabagong panahon? Jose Villablanca, 45 years old, nakatira sa Libis, Quezon City, isang bangkero. Si Tatay Jose, isang ama sa kanyang 5 anak, na ang tanging ikinabubuhay ay ang pagtatawid ng mga pasahero sa ilog. Ang kanyang may bahay naman ay nagtatrabaho sa isang barangay hall sa lungsod ng Quezon. Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, depende pa kung ano ang panahon, kumikita siya ng 300 to 500 pesos sa loob ng isang linggo. Sapat kaya ang kinikita ni Tatay Jose para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya? Pamilya niyo? Wala, talaga wala. Pero si nanay naman po may nauuwing kita. Ikaw ang pamilyado. Anong maano yan? Ayun na. Pasko? Ay dumarating naman talagang Pasko. Pag wala, wala. Kung ano lang makakaya. Yan. Pasyal-pasyal na lang. Lang naman. Pag ang ganda ng ito. Kunting lang. Pinapagkit. Para makaraos. Hindi naman po kayo nagigipit. Minsan na, minsan hindi. Pasko. Hindi magbidiwang ng Pasko. Talagang ano yung Pasko eh. Minsan lang yan yung Pasko, dumarating yung Pasko sa isang taon. Ano natin yun eh. Ayun ang Panginoon natin. Kaarawan niya yun eh. Pasko yun. Ayun po yung pinagdiriwang natin. Yun ang pinagdidiwang.
naghahanda kami. Kahit paano, kahit kunti lang. Markaraos lang yung Pasko, didiwan ng Pasko. Siyempre, isda, gulay, yan ang ano namin. Pero nakatikim din po kayo ng karne, baboy, Oo, sa isang bisis lang, sa isang linggo. Ang Pasko ay isang panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan. Gaya ng ating Panginoon na ibinigay ang kanyang bugtong na anak bilang pantubo sa kasalanan ng mga tao. Dito natin mamamalas ang tunay at wagas na pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak. Walang anumang bagay o salita ang makapagpapaliwanag kung gaano ang pag-ibig niya sa atin. Ang pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos ay ang pinakamagandang gawin upang gunitain ang panahong ito. Kaya't ating ipagbunyi ang kapanganakan ng Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan at ipagdiwang ng may kagalakan ang kanyang kabutihan. Ito na nga ang Pasko. Sa may bahay ng aming bati, sa gabing ito, walang ibang hari kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa akin at para sa'yo. Sa may bahay ng aming bati, sa gabing ito, walang ibang hari kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, sa may bahay ng aming bati, sa gabing ito, walang ibang hari kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, sa may bahay ng aming bati, sa gabing ito, walang ibang hari kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa akin at para sa'yo. Sa may bahay